Matapos ang sunod-sunod na tagumpay na naibalita tungkol sa Philippine Azkals, nitong nakaraang linggo pumutok ang balita ukol sa isang akusasyon laban sa 4 na manlalaro, sina Neil Etheridge, Simon Greatwich, Jason Sabio at Anton Del Rosario. Ayon sa isang liham na ipinadala ng football consultant na si Paul Weinel sa isang blog site at sa tabloid na Bandera, sangkot raw ang 4 sa isang act of sex violence laban sa isang dalaga. Ngunit sa gitna ng hagupit ng panibagong intrigang ito, nananatiling matatag ang Azkals. Eksklusibong nakausap ng Showbiz Central ang Philippine Azkals bago sila lumipad papuntang Bahrain, kung saan sila maghahanda sa kanilang nalalapit na match laban sa Kuwait. Pagdating ng practice, pagdating ng game, focus pa rin 100% sa laro itself, sa football itself. Yung sa mga personal life ng iba, madami nang gugulo, tapos ang daming mga rumors dyan. Pero at the end of the day, yung lahat ng professionals pagdating ng laban. Hindi naman siya talaga totoo, and siguro nandito na yung Azkals, siguro dami lang siguro gustong makipagsabay sa team. Pero it's okay lang. Lahat naman ng tao at lahat ng sumusuporta sa Azkals naniniwala naman na hindi talaga totoo. We have much more responsibility, not only on the field but off the field, to keep a good image and make sure that we represent the country well. I think sa palagay ko, kailangan namin suporta. Kailangan lahat ng support kasi pag may suporta, then syempre mas success sa team. So kailangan suporta at sana walang negative issues. Ngunit sa kainitan ng isyung ito ay lumabas rin ang pangalan ng babaeng di umano'y nasangkot sa isyung ito, ang modelong si Amanda Calling. Nang ilantad na ang katauhan ni Amanda, sunod-sunod na raw ang mga natanggap nitong negatibong komento at kritisismo laban sa kanya. Sa katunayan, isa pa sana raw sa mga rarampa sa nakaraang fashion show ng FHM si Amanda. Ngunit bunsod ng issue ay hindi na raw ito pinahintulutan. Ngayon, handa na si Amanda upang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Live and exclusive on Showbiz Central. Mga taga Showbiz Central, kasama na po natin the woman in question, Amanda Calling. Hi, Amanda. Hi, Pia. Okay, first of all, this is a very high-profile issue. So, since your name has been dragged into this, Amanda, we would like to get to know you a little bit better muna. Tell us a little about yourself. Where did you study? What did you take up? Ano bang trabaho mo? Anong pinagkakaabalahan mo sa ngayon? My name is Amanda Calling. Galing ako sa I went to UP Diliman in college. I took up applied physics. I was hindi mayaman yung family ko, so I was under Department of Science and Technology scholarship program, and I used to work for a bank. But right now, ito yung bread and butter ko. I'm modeling. So, this is what ito talaga yung gusto mong i-pursue, yung pagmamodelo. Gusto mo bang maging artista? I'm in modeling, diba? So it's showbiz, diba? So I think it would be hypocrisy if I said I didn't want to be artista. I've always wanted to be artista even as a kid, but I never wished or dreamed na it's gonna be like this, na people's gonna know me because of such controversies. I didn't start the issues. Hindi ako nagpalabas niyan. Paano ka nadawit sa issue ito, Amanda? If it wasn't your own desire, hindi ito yung wish mo para sa iyong sarili, paano ka nadawit dito? I know ba't ako nadawit dyan. But because it's something super sensitive, natatakot ako magsalita eh. Kasi ayoko magsinungaling, pero ayoko rin makasakit ng kung sino man, di ba? So, bakit ka nagdesisyong magsalita, lumantad sa publiko? Actually, even mga first week pa lang ng June, may kumakontak na sa akin na writer na gusto akong interviewin tungkol dyan. So, ayoko talaga. No comment, no comment. Wala akong lawyer dati.
So, ayoko talaga. Sabi niya, tutulungan niya ako. Sabi ko, oh, tutulungan mo ako. Bakit? Lawyer ka ba? So, I didn't talk to him. And then, after more than a month, lumabas na yung mga issue na pinalabas ng German na Paul Weiler and ng mga blogs, ganon. Tapos I first found out about being dawit dito sa issue nung tinatawagan na ako ng media nung I think Monday ata yun or Sunday. So, sabi ko, hala, bakit ganon? So, as soon as possible, kumuha na ako ng lawyer. In the wee hours of Tuesday or Monday, tumawag na ako ng lawyer na friend ko. Hindi ko siya binabayaran. Si Attorney Paul Sanggalang na I'm super thankful for. So, nagdesisyon kang magsalita because after a whole month of telling yourself, hindi ako magsasalita, I'll just keep quiet. Ano yung finally nag-udyok sa'yo? I even told my lawyer na, ayoko talaga magsalita. I've moved on from everything. I'm living my life. Ano ang nagbago? Biglang one time, on Thursday, yung isang event ng Men's Magazine na I was supposed to be part of because nag-endorse ako ng contraceptive nagmo-model ako for this contraceptive brand. Bigla na lang pinull out ako the day before. So, inisip ko, parang I felt harassed. Nagpunta pa rin ako doon on the day. Tapos, sabi ko, I insisted na pinaghirapan ko to, nag-dedicate ako ng time. Ang dami kong ibang projects abroad na tinurn down for this. Tapos, kinausap ako nung mga coordinators doon na talaga daw, kailangan akong i-pull out. And, ilang daan yung babae doon. Ako lang yung kaisa-isang na-pull out. Do you know kung bakit nila pinull out, Amanda? Think about it. Before you answer it, we'll be right back with more Showbiz Central as well as Amanda's story kung anong pagkakaugnay niya talaga sa ilang miyembro ng Philippine Ascals after this. Please stay with us.